Nagkataong masugatan ang mga mata ng binata dahil sa isang basag na salamin, ngunit hindi niya inaasahang magkakaroon siya ng isang mahiwagang kakayahan. Hindi lamang niya kayang tumago sa ibabaw ng mga bagay, kundi maaari din niyang makita ang panloob na istruktura ng molekula ng mga bagay, pati na rin ang damit ng mga nurse. Nangyari ito habang nakabalot pa ng benda ang kanyang mga mata, kaya lubos siyang nalilito kung ano ang nangyayari sa kanya. Ngunit habang kinukumpirma ng doktor ang kanyang kalagayan, tumagos ang kanyang tingin sa maskara ng doktor at nakita niya ang nuna sa mukha nito. Hiniling niya sa doktor na tanggalin ang maskara upang kumpirmahin kung nagkakailusyon lamang siya. Nang tanggalin ng doktor ang maskara, eksaktong tulad ng nakita niya. Nang araw na iyon, may dala si Zhuang Rui na isang antigong bagay na isinangla ng isang customer at pinatingnan niya ito kay Zhuang Rui na nag-aral ng kasaysayan. Ngunit nang tiningnan niya ito ng mas malapitan, nakita niya ang panloob na istruktura ng florera at naging matingkad at malinaw ang proseso ng pagkakagawa nito na para bang nasa harap niya mismo ito. Ang florera na ito ay karaniwang ginawa sa pamamagitan ng isang pang-industriyang linya ng produksyon at hindi nagkakahalaga ng kahit ilang piraso ng salapi. Ngunit nang marinig ito ni Fuyun, hindi siya natuwa at sinabi niyang hindi siya marunong tumingin ng kalakal. Nagpunta ang dalawa sa isang antigong pamilihan at ibinigay ni Fuyun ang florera sa may-ari ng tindahan upang tingnan. Ngunit nang makita ito ng may-ari ng tindahan, itinaas niya ang kanyang 5 daliri at sinabing 5 yuan at idinagdag pa na sa halagang 5 yuan, dapat kasama na ang bag na lalagyan ng florera. Sinabi rin niya kay Fuyun na pumunta sa ibang tindahan. Bago sila umalis, kumuha ang may-ari ng tindahan ng isang itim na florera. Nang makita ito ni Zhuang Rui, alam niyang hindi ito ordinaryong bagay. Sa kanyang paningin, nagsimulang magbago ang kulay ng florera na para bang natakpan ng alikabok sa loob ng 5 buwan ang kanyang kinang at tunay ngang maganda ang bagay na ito. Nagmamadali siyang nagtanong sa may-ari ng tindahan kung ibinebenta ang bagay na ito, ngunit inakala ng may-ari na ang tinutukoy niya ay ang kulisap na nasa loob, kaya direct ang sinabi niya na maaari niyang kunin ito sa halagang 600 yuan. Pagkatapos niyang bilhin ang bagay, agad may isang mayamang binate ang humingi sa kanya na ibigay sa kanya ang florera at nag-alok pa ito ng 1,000 yuan para pag-isipan niyang mabuti. Mabuti na lang at napadaan si Uncle De na nag-inspeksyon. Nang makita ito ni Uncle De, alam niyang hindi ito ordinaryo, kaya agad siyang nag-alok ng presyo. Kung gusto mo talagang ibenta ito, ganito na lang, bibigyan kita ng 100,000 yuan. Ang itim na florera na ito ay nagkakahalaga ng 100,000 yuan. Kaya tinawag ni Uncle De ang isang tao upang kumuha ng tuwalya at langis. Ilang beses lang niyang pinunasan ito at lumabas ang orihinal na anyo ng florera. Ito pala ay isang 3 likod na loob na florera ng isang maharlikang pamilya noong huling bahagi ng dinastyang Guangxu. Isang kayamanan na nagkakahalaga ng 600 yuan lamang ang naibenta ko. Agad-agad nag-alok ang mayamang binate ng 300,000 yuan. Agad namang nagalit ang dating may-ari ng tindahan at sinabing, binili ko ang florera na ito sa halagang 600,000 yuan at kumita ka na ng 1,000 beses sa isang iglap. Sobra na iyan, ngunit hindi inaasahang agad-agad na nag-alok ang mayamang binate ng 800,000 yuan. Ito ay ikinatuwa ng 2 binata. Sa isang iglap, kumita sila ng 800,000 yuan mula sa isang bagay na binili nila sa halagang 600 yuan. Daan-daan, libo-libo, 10,000, daan-daang libo, mula ngayon ay mayaman na tayo. Upang matiyak na hindi siya nananaginip, kinuha ni Fuyun ang kanyang telepono at nakita na ang numero ng account sa telepono ay naging 200,000 yuan. Hindi ba sinabi mong may pera ka na, kaya bayaran mo na ang upa sa bahay at utang, okay na iyon. Tapos na, pero pera mo ito, hindi ko ito pwedeng kunin. Ano ang sa akin at sa iyo? Sila ay talagang matalik na magkaibigan at tinulungan ni Zhuang Rui ang kanyang kaibigan na mabayaran ang lahat ng utang para sa kanyang negosyo. Sa isang iglap, wala na siyang masyadong pera sa kanyang kamay. Nagpa siya ang dalawa na bumalik sa antigong kalye para kumita ng pera. Nang sulyapan ni Zhuang Rui ang isang stall, nakita niya agad na may magandang bagay ang may-ari. Pagkatapos ay inaktibo niya ang kanyang superpower at nalaman niyang totoo nga itong tunay na bagay. Tinanong niya ang may-ari kung ibebenta niya ito. Nang marinig ito ng may-ari, sinabi niyang isang kayamanan ito at agad siyang nag-alok ng 800,000 yuan. Sinabi niya, nagsaliksik na ako sa internet at ang presyo ng bagay na ito sa mga auction ay karaniwang nasa 700,000 hanggang mahigit 1,000,000 yuan. Kung totoo ang bagay na ito, malaking kita ang makukuha nila. Sa huli, nabili nila ang mangkok sa halagang 570,000 yuan. Sabik na ibinigay ni Zhuang Rui ito sa propesor upang tingnan. Ngunit nang makita ito ni Uncle De, sinabi niyang masyado siyang nagmamadali sa pagkakataong ito. Agad na nagtanong si Zhuang Rui, peke ba ito? Ipinaliwanag ni Uncle De na totoo ang bagay na ito, ngunit nabago ang kasaysayan nito. Ibig sabihin, tanging ang ilalim ng mangkok ang orihinal, ngunit ang iba pang bahagi ay mula sa dinastyang Sui. Gumawa ang dinastyang Sui ng mga ganitong uri ng pinagsamang mga bagay upang lokohin ang mga kabataan na walang sapat na kaalaman sa kasaysayan. Dahil sa mahal na aral na ito, napagtanto ni Zhuang Rui na hindi sapat ang kanyang superpower nang walang profesional na kaalaman. Kaya naman, nagsimula siyang bumili ng maraming lumang aklat at nagdesisyong dagdagan ang kanyang kaalaman. Ngunit ilang araw pagkatapos nito, nakatanggap siya ng tawag mula sa propesor at sinabi sa kanya ng propesor, mamayang gabi, mayroong auction sa Antique Street. Maaari akong matuto ng kung ano-ano doon. Nang marinig ito ni Zhuang Rui, alam niyang dumating na ang pagkakataon. Anong pagkain pa? Tara na, yaman na. Ang auction ay puno ng mga batikang antique dealers. Muling tiningnan ni Zhuang Rui ang isang painting na walang pumapansin. Ngunit kulang siya ng 3,000. Direktang tinanggihan siya ng may-ari. Kung gusto mong bumili, lumabas ka. Mayroong mga stall na marahil ay angkop para sa iyo. Ngunit desidido si Zhuang Rui na
bilhin ang painting na ito. Pala, mayroon siyang kakaibang superpower. Isang tingin lang, nakikita na niya ang hiwaga na nakatago sa ilalim ng painting. Nang malapit na siyang mawala ng pag-asa, pumayag si Bosma sa tabi na tulungan siya. Matagumpay na nakuha ng grupo ang painting. Nagtaka si Bosma at tinanong si Zhuang Rui kung bakit gustong-gusto niya ang painting, ngunit hindi siya nagpaliwanag. Inanyayahan niya si Bosma na samahan siya sa kanyang guro. Nang makita ni Uncle De ang painting, sinabi niyang hindi masama ang gawa at maganda rin ang kalidad ng papel. Kung may magugustuhan ito, maaari itong kumita ng 200 bawas 3,000. Ngunit napansin ni Zhuang Rui na kakaiba ang pagkaka-frame ng painting. Hindi karaniwan ang ganitong paraan para sa normal na painting. Nang marinig ang sinabi ni Zhuang Rui, nagsimulang suriin ng guro ang painting ng mas malapitan. At tunay ngang may nakita siyang problema. Sa tulong ni Uncle De, ang dating isang painting ay naging dalawa na. Lumalabas na ang painting na ito ay nasa anyo ng isang hidden painting. Ang peking painting sa ibabaw ay sadyang ginawa upang protektahan ang orihinal sa ilalim. Ang painting sa ilalim ay isang orihinal na gawa ni Tang Buhu. Tinanong ni Fuyun kung magkano ang tunay na halaga nito. Sa loob ng maraming taon, walang painting ni Tang Buhu na na-auction. Ang halaga nito ay hindi bababa sa 0 milyong yuan. Ilang ba? Medyo nag-alinlangan si Bosma at nag-alok ng 15 milyong yuan upang bilhin ang painting, ngunit umiling si Zhuang Rui. Naghanda si Bosma na taasan ang presyo. Ngunit sinabi ni Zhuang Rui na kung gusto niyang makuha ang painting, 5 milyong yuan lang ang hihingin niya. 5 milyon! Kapatid, sabi ni Zhuang Rui na parang pagbabayad utang sa 3,000 yuan na tulong kanina. Masaya si Uncle De sa pagiging hindi sakim ni Zhuang Rui at sa kanyang pagpapahalaga sa damdamin at katapatan. Sinabi niya na ang mga mata ni Zhuang Rui ay kamukhang-kamukha ni Feng Quan mula sa Liaozhai. Lumabas na noong panahong iyon, iniligtas ni Feng Quan ang isang diwata ng palaka. Upang suklian ang kabutihan niya, binigyan siya ng diwata ng isang pares ng mahiwagang wise eyes na walang makakapagtago. Isang araw, nakatanggap si Zhuang Rui ng imbitasyon para sa kasal ng kanyang kaklase sa Gansu. Sa kanyang paglalakbay, nagkataon niyang natuklasan na ang lupa sa lugar ay hinukay. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang superpower at natuklasan na mayroong isang kuweba sa ilalim at may isang sinaunang libingan na nakatago sa ilalim. Ang archaeological team ay naghanap ng isang buong linggo, ngunit wala silang nakita. Nagagawa niyang hanapin ang eksaktong lokasyon ng sinaunang libingan sa isang sulyap lamang. Kaya inanyayahan nila si Zhuang Rui na sumali. Pagpasok pa lang nila, natuklasan nila na ang mga mural sa pader ay napakaganda ng pagkakapreserba. Walang mga senyales ng oksihenasyon o pagkupas na nagpapatunay na walang sinuman ang nakarating doon kailanman. Ngunit pagdating nila sa isang lagusan, hindi sinasadyang natapakan ng babaeng pulis ang isang mekanismo. Muling ginamit ni Zhuang Rui ang kanyang superpower at natuklasan na mayroong maraming mapanganib na patibong doon. Nang hilahin niya ang babaeng pulis palayo, lumipad palabas ang lahat ng nakatagong sandata. Mabuti na lamang at mabilis na nakaiwas ang dalawa, muntik na silang mamatay. Pagkatapos ng maraming gulo, sa wakas ay nakarating ang grupo sa pangunahing gate. Pero nang buksan ng propesor ang pinto, naaktibo ang mekanismo. Nahulog si Zhuang Rui at ang babaeng pulis sa isang lihim na daan. Napansin nilang sarado ang lugar. Ang apat na pader sa paligid ay may mga estatwa. Habang hindi alam ng dalawa kung ano ang gagawin, biglang naglabas ng puting buhangin ang mga estatwa sa paligid. Malinaw na gusto silang ilibing ng buhay doon. Muling ginamit ni Zhuang Rui ang kanyang kakayahan at natuklasan na mayroong hawakan sa ilalim ng buhangin. Sinubukan ni Zhuang Rui na hukayin ang buhangin. Dahan-dahang bumukas ang pader ng bato sa lihim na daan. Lumabas ang isang bagong daan. Pagkapasok sa lihim na silid, lahat ay namangha. Naglalaman ito ng ibang laki ng mga antigo at mayroon ding isang sinaunang kampana. Ang lugar na ito ay marahil ang silid ng may-ari ng libingan. Ngunit dahil mayroong archaeological team, maaari lamang tingnan ito ni Zhuang Rui. Nagkataon na ito ang libingan ni Feng Quan, ang may-ari ng Golden Eyes. Higit pa rito, natagpuan din niya ang isang libro na naglalaman ng impormasyon tungkol sa Golden Eyes ni Feng Quan. Pinigilan ni Zhuang Rui ang kanyang tuwa. Nang makabalik siya sa ibabaw, tahimik siyang lumapit sa propesor at hiniling na tingnan ang mga litrato ng Golden Eyes. Kahit na wala siyang alam, masayang pumayag ang propesor sa kanyang kahilingan. Para sa kanya ngayon, tiyak na isang kayamanan ito. Ginaya ni Zhuang Rui ang mga tagubilin sa libro at sinubukang mag-focus at nang tumingin siya sa malayo, natuklasan niya ang kanyang Golden Eyes. May makakita rin ng mga bagay mula sa malayong daan-daang kilometro. Bukod pa rito, maaari rin niyang gawin na huminto ang mga bagay na nakikita niya para masuri ito. Ang kakayahan ng Golden Eyes ay may biglaang pag-unlad. Sa sandaling pakiramdam niya sa tagumpay, nagdulot naman ng gulo si Fuyun. Ang mahirap na binata ay nagpanggap na mayamang kalahok sa subasta, ngunit hindi sinasadyang nabasag ang isang mamahaling florera. Ngunit sinabi ng may-ari na ito ay pinahiram lamang sa kanya, kaya kailangang bayaran ito sa halaga ng benta. Narinig ni Fuyun na ang bagay ay mula pa sa panahon ng Warring States at agad na tinanong ang may-ari, mayroon na bang pottery noong panahon ng Warring States? Paano magkakaroon ng pottery noong panahon ng Warring States? Ito ay modernong teknolohiya. Nang marinig ni Fuyun na modernong bagay ito, tuwang-tuwa siya. Masaya niyang sinabing babayaran niya ito ayon sa halaga. Ngunit nang inilabas ng may-ari ang consignment contract, natigilan si Fuyun. 2 milyong yuan, boss, nagbibiro ka ba? Malinaw na
gusto mo akong saktan, tama? Kahit yun lang ang nakita mo, swerte na yan. Ikinuwento niya ang nangyari sa kanyang matalik na kaibigan na si Zhuang Rui. Kinaumagahan, bumalik silang dalawa sa tindahan ng antike. Upang ipaghiganti ang kanyang matalik na kaibigan, direktang nag-alok si Zhuang Rui ng 2 milyong yuan sa may-ari. Sinabi niyang sa loob ng isang oras, pipiliin niya ang mga pinakamahalagang bagay sa tindahan. Kung hindi niya ito magawa, ibibigay niya sa may-ari ang 2 milyong yuan. Kung magawa niya, makukuha niya ang bagay ng libre. Nang marinig ito ng may-ari, masaya siyang pumayag. Alam kasi niya na walang bagay sa kanyang tindahan na nagkakahalaga ng 2 milyong yuan. Ang pinakamahal ay 100,000 yuan lamang at ang iba ay mga peke. Pagkatapos, sinimula ni Zhuang Rui ang kanyang buong atensyon at binuksan ang kanyang golden eyes. Unti-unting lumitaw ang orihinal na anyo ng lahat ng mga antike sa kanyang paningin. Ngunit walang kahit isa man sa mga ito ang totoong antike. Walang nakitang anumang mahalagang bagay si Zhuang Rui kahit na umikot siya sa loob. Ang may-ari naman ay nangungutya sa kanya, sinasabing magmadali siya. Boss, ano ang mga bagay na inilalagay mo sa mga display? Hindi ba alam mo kung ano ang mga ito? Sa sandaling iyon, dumating ang presidente ng Gemstone Association upang bumisita, habang nagbubuhos ang may-ari ng tsaa para sa kanyang panauhin. Nang makita ito ni Zhuang Rui, napansin niya na ang teko ng may-ari ay hindi ordinaryo. Agad niyang binuksan ang kanyang golden eyes para tingnan ito at natuklasan niyang isa itong orihinal na teko na Zisha. Ang ganitong kagandang bagay ay maituturing na isang sikat na kayamanan. Bukod pa rito, idinagdag pa ng presidente, nakita ko na ito dati. Nakakita rin ako ng higit sa 10 piraso na maliliit at malalaki. Dahil naroon ang isang kilalang tao mula sa mundo ng jade, wala nang nagawa ang may-ari kundi ibigay ang teko na Zisha kay Zhuang Rui ng maisama ng loob. Ang halaga nito ay higit pa sa 2 milyong yuan. Napansin din ng presidente ng Gemstone Association na hindi pangkaraniwan si Zhuang Rui, kaya inanyayahan niya ito sa pinakamalaking pagtitipon ng asosasyon. Pumunta siya sa pagtitipon ng Jade Association. Tumingin siya sa isang bato na hindi pinapansin ng iba. Pinayuhan siya ni Brotherman na masyadong malaki ang bitak at tila imposible na maging maganda ang kalidad nito. Kung gusto niya, subukan niyang pumili ng iba sa premium section. Ngunit desidido siyang kunin ang batong ito. Lumabas na mayroon siyang golden eyes na nakakakita sa lahat. Sa isang sulyap, nakikita niya ang nasa loob ng bato. Bukod pa rito, sa loob ng batong ito, nakatago ang malaking halaga ng bihirang ice jade. Ngunit tinukso siya ni Rich Second Generation. Kung wala kang pera, huwag kang pumunta sa subasta. Dito, hindi ka makakakuha ng anumang bagay tulad sa antique market. Pati ang presidente ng asosasyon ay pinayuhan siyang masyadong maliit ang sansa na makahanap ng jade mula sa ganitong uri ng bato. Inanyayahan siyang pumili ng ibang bato na mas maganda ang kulay. Ngunit nanatiling matatag si Zhuang Rui sa kanyang pinili. Sa susunod na subasta, anumang batong napili ni Zhuang Rui, binibili ito ni Rich Second Generation sa mataas na presyo. Bukod pa rito, gusto niyang maghiwa sila ng mga bato kasama si Zhuang Rui. Pagkatapos hiwain ang batong pinili ni Zhuang Rui, wala itong anumang kulay. Karaniwan, kung walang kulay sa unang hiwa, wala na ring maganda sa susunod. Nagsimulang tuksuhin ni Rich Second Generation si Zhuang Rui na huwag nang umasa pa. Ngunit hindi niya ito pinansin. Hiniling niya na gawin ang pangalawang hiwa sa gitna. Sa pagkakataong ito, huminga ng malalim ang lahat. Hindi inaasahan, lumabas ang kulay berde. Nagkakahalaga na ito ng 100,000 yuan. Huwag mo nang hiwain pa. Kung hihiwain pa, wala na yan kahit isa 0,000 yuan. Ngunit gusto pa rin ni Zhuang Rui na hiwain ito sa pangatlong beses. Ang ikinagulat ng lahat ay, sa pagkakataong ito, lumabas ang bihirang ice jade green. Agad na nag-alok ang mga may-ari ng presyong 18 milyong yuan. 3 milyon, 18 milyong yuan. Exu, ikaw na ang susunod. Sunod naman ang bato ni Rich Second Generation. Sa unang hiwa pa lang, berde na ang buong hiwa. Agad na nag-alok ang mga naroroon ng 0 milyong yuan para bilhin ito. Ngunit kinastos ni Rich Second Generation ang 9 milyong yuan para makuha ang batong ito. Hindi ko na kailangan ang 1 milyong yuan na tubo na yan. Pagkatapos, gumawa siya ng isa pang hiwa. Hindi inaasahan, tumaas ang halaga ng bato ng 3 beses sa pagkakataong ito. Agad na may nag-alok ng 30 milyong yuan. Ngunit sinadyang pukawin ni Zhuang Rui ang pagiging mapagmalaki nito, 30 milyong yuan at hindi pa ito ice quartz. Kung ako yan, ibebenta ko na. Pareho ba tayo? Patuloy na inutusan ni Rich Second Generation ang kanyang tauhan na maghiwa pa. Ngunit sa sandaling ito, nagpakita si Zhuang Rui ng mukhang tagumpay. Lumabas na tiningnan na niya ang bato gamit ang kanyang golden eyes. Natuklasan niyang may magandang bagay sa loob, ngunit 1 pulgada lamang ng berde. At sa katunayan, nang hiwain ang bato, tuluyan nang nawasak ang bato ni Rich Second Generation. Mahalagang makinig sa payo ng iba. Dapat ay kinuha mo na lang ang 30 milyong yuan, masarap na yun. Ang 30 milyong yuan na bato ay naging basura. Ito ay nagdulot ng matinding pagkadismaya kay Rich Second Generation. Ginamit ng 3 tao ni Zhuang Rui ang 3,000 yuan para kumita ng 18 milyong yuan. Ang mahirap na lalaki ay biglang naging milyonaryo. Napansin din ni Bossman na hindi pangkaraniwan si Zhuang Rui. Upang makuha ang loob ni Zhuang Rui, direktang ibinigay niya ang kanyang estate sa kanya bilang regalo. Kasabay nito, inanyayahan din si Zhuang Rui sa Jade Center para mamangha. Ngunit pagdating niya sa Jade Shopping Center, nagustuhan ni Zhuang Rui ang isang piraso ng jade. Ngunit sa pagkakataong ito, naharap sila sa isang malaking problema. Ang sinaunang jade na ito ay libu-libong taon na. Dati itong pag-aari ng isang mataas na opisyal noong
noong panahong iyon. Ito ay isang napakagandang jade pendant, ngunit ang kahinaan ay ito ay inilibing kasama ng patay. Karaniwan kung pag-uusapan, ang mga antike ay karaniwang ginagamit upang sugpuin ang masamang espiritu. Ngunit ang pirasong jade na ito, boss, paano mo nalaman na marumi ang bagay na ito? Paliwanag ni Zhuang Rui, ang dilaw na bahagi ng jade ay dulot ng dumi mula sa lupa. Ang kayumanggi naman ay dulot ng pag-iinit ng bakal sa paligid nito. Sa pagkarinig nito, sinadya ni Bossman na sabihing hindi na niya bibilhin ito. Pagkatapos, si Shaisa naman ang sumubok na makipagnegosasyon. Sa ilang pambubola, matagumpay na nabili ni Bossma ito sa halagang 800,000 yuan. Pagkatapos bumalik, maingat na pinagmamasdan ni Bossma ang jade pendant. Ngunit may kakaibang nangyari. Ang ilaw sa silid ay nagsimulang kumurap. Pagkatapos, isang itim na anino ang lumipad sa bintana. Sa takot, agad na hinila ni Bossma ang kortina. Hindi inaasahan, nahulog siya mula sa sofa. Nang marinig ang ingay, dali-daling tumakbo si Zhuang Rui at ang isa pa. Agad na ikinuwento ni Bossma ang kanyang naranasan sa kanila. Ngunit hindi sila naniwala. Paano makakalipad ang isang tao sa ikatlong palapag? Siguro may bagay na pumupuntirya na kay Brother Ma. Pagkatapos ay nagpasya ang lahat na tiyak na ang maruming jade pendant ang dahilan. Ngunit may tuntunin sa industriya ng antike na kapag nabili na, hindi na ito maaaring ibalik. Ngunit sinabi ni Shaisa na maaaring makipagnegosasyon para makuha ang kalahati ng pera. Ngunit nang dalhin nila ang jade pendant sa dating lugar, 100,000 yuan lang ang handang ibalik ng may-ari. Boss, 800,000 yuan ang halaga ng bagay, pero 100,000 yuan lang ang ibabalik mo. Masyadong maliit naman yan. Pagkatapos, direktang nagsalita si Zhuang Rui. Nilagyan pala ng kung anong panlinlang ang ilaw sa silid noong isang gabi. At ang itim na anino sa balkonahe ay gawa-gawa lamang ng nasa katabing kwarto. Umalis din sila sa kwarto sa hating gabi. Ngunit hindi ito inamin ng may-ari. Mabuti na lang at naimbestigahan ng kaibigan ni Zhuang Rui ang tungkol sa jade pendant. Natuklasan nilang mahigit 50 tao na ang nagbalik ng produkto sa loob ng isang taon. At ang may-ari sa likod ng tindahang ito ay si Shaisan. Doon lamang nalaman ni Brother Man na ang kanyang matalik na kaibigan ang nag-set up sa kanya. Hindi kita haharapin ngayon. Maghintay ka lang. Kapag bumalik ka sa Beijing, makikita mo kung ano ang magagawa ko. Pagbalik sa hotel, dinala si Zhuang Rui ng presidente ng Jade Association sa hapunan. Ngunit natuklasan niyang naroon din si Rich Second Generation Suwei. Sinadya ni Aang Keksu na mag-alok ng isang jade statue para subukan si Zhuang Rui. Ang mahalaga ay isang mahusay na pilosopo. Marahil ay ginagamit ito para purihin si Aang Keksu bilang isang matuwid at walang pinapanigan na tao na nagbibigay pansin sa mga matatalinong tao at nagdadala ng swerte. Ang mga salitang ito ay parang sampal sa mukha ni Aang Keksu. Pagkatapos ng hapunan, nagpadala agad si Suwei ng isang tao upang patayin si Zhuang Rui. Dahil mayroon siyang golden AS, nakilala niya agad ang taong ito. Ngunit mayroon pa ring konsensya ang taong ito. Binalaan niya si Zhuang Rui, huwag ka nang magtanong pa. Ano man ang mangyari, kung tulungan mo ang iyong sarili, tinutulungan mo rin ako. Huwag kang magpakita sa mga pampublikong lugar sa loob ng ilang araw. Kung hindi, magiging sikat ka talaga. Pagkatapos, umalis siya. Walang duda, nang walang tulong mula sa superpower ni Zhuang Rui, agad na naharap si Brother Ma sa isang malaking problema. Sa isang subasta, naloko siya. Naloko siya ng isang mapanlinlang na negosyante na bumili ng isang bato sa mataas na presyo. Nang hiwain ang bato, walang lumabas na jade. Napakagandang raw material, ngunit walang kulay berde. Pagkatapos, pinili ni Brother Ma na maghiwa sa kabilang bahagi, ngunit wala pa ring kulay berde. Ngayon, wala nang kulay berde sa parehong hiwa. Sayang na ang material na ito. Walang nagawa ang dalawa kundi makipag-ugnayan kay Zhuang Rui. Sige, tahimik na dumating si Zhuang Rui. Sa isang sulyap pa lang, alam na niyang ito ay isang panloloko. Tiyak na hindi ito bato mula sa Hogyang. Pagkatapos, binuksan niyang muli ang kanyang golden AS. Natuklasan niyang may asul na usok na lumalabas mula sa bato. May pag-asa pa siguro. Pagkatapos ay hinati ng lahat ang bato sa direksyong sinabi ni Zhuang Rui. At sa katunayan, lumabas ang kulay berde. Ito ang nagpagaan ng pakiramdam ni Brother Ma, maswerte siyang na-secure ang kanyang investment. Dahil dito, lalo pa siyang humanga sa talento ni Zhuang Rui. Pagkatapos, ginamit ni Zhuang Rui ang kanyang kakayahan sa golden AS. Isinulat niya ang lahat ng mga batong may jade na ibebenta sa subasta. Natuklasan ni Suwei ang presensya ni Zhuang Rui. Alam niyang may pambihirang kakayahan si Zhuang Rui. Natatakot siya na mabubunyag ang kanyang manipulasyon sa likod ng subasta dahil kay Zhuang Rui. Agad siyang nagpadala ng tao para lihim na nakawin ang notebook ni Zhuang Rui. Nasiyahan si Suwei nang makita niya ang notebook ni Zhuang Rui. Ngunit sinira niya ang kanyang pangako at ayaw niyang bayaran si Peng Fei. Nang malaman ang tunay na ugali ni Suwei, gustong sumama ni Peng Fei kay Zhuang Rui. Dahil sa pagiging maawain ni Peng Fei sa kanya noon, masayang pumayag si Zhuang Rui. Pagkatapos, lihim silang dalawa na pumasok sa opisina ni Suwei. Lahat ng mga nanalo sa subasta sa pagkakataong ito ay pinalitan ni Brother Ma. Akala ni Suwei na tiyak na mananalo siya. Ngunit hindi niya inaasahan na si Brother Ma pala ang nanalo. Paano niya malalaman na ang biktima ngayon ay naging mangangaso na? Pagkatapos, natuklasan ni Zhuang Rui ang isang napakahusay na bato. Ginamit niya ang golden AS para suriin ito. Hindi inaasahan, sa loob pala ay mayroong napakamahal na ruby. Upang mapahiya si Suwei, nagpasya silang hiwain ang bato sa lugar. Sa unang hiwa pa lang, lumabas na ang bihirang daang taong ruby. Tuwang-tuwa ang lahat ng naroroon. Kung gagawing bracelet, magkakahalaga ito ng 10 milyong yuan. Oh my God, may nag-alok ng 40 milyong yuan para bilhin ang bato na ito mismo sa lugar. Hindi inaasahan, dumaan si Suwei. Mayabang siyang nag-alok
ng 70 milyong yuan para bilhin ang bato. Sinabi pa niya na isang karangalan para sa kanila na mapili ni Fixu. Huwag kayong magpaka-ignorante. Ngunit hindi pa rin ibinenta ni Brother Ma ito. Sa halip, ibinenta niya ito kay MS Kin sa mas mababang presyo. Matagumpay niyang pinaalis si Xuwei. Si Distrangdu, ang ama ni Qin Xuanbing ay personal na dumating upang magpasalamat. Nag-alok din siya ng imbitasyon kay Zhuang Rui para maging tagapayo ng Sihuang Jewelry. Pagkatapos, naglabas pa siya ng isa 0% ng share upang makasama niya ito sa isang auction sa Myanmar. Ito ay isa sa pinakamalaking lugar na pinagmumulan ng jade. Nang dumating si Zhuang Rui sa auction, agad niyang nakita ang kalidad ng mga bato roon. Mas mataas ito ng isang antas kaysa sa mga batong nakita niya noon. Bukod pa rito, mayroong isang bato na naglalaman ng napakagandang purple na jadete. Habang siya ay nagmamasid, isang ginang ang humingi ng tulong at payo sa kanya. Binigyan ni Zhuang Rui ang ginang ng payo at umalis. Sinuri ni Zhuang Rui ang lahat ng bato sa auction. Sinabi niya kay President Qin na kailangan niyang makuha ang bato number 129. Mayroon din akong impresyon sa batong iyon. Iyon ba ang madilim na bato? Tama. Pero ang panlabas na anyo ng batong iyon ay hindi masyadong kapansin-pansin. Bagaman mukha itong ordinaryo, mayroon itong kulay ube sa loob ng willow wood at mayroon din itong gintong kislap. Kaya mataas ang posibilidad na naglalaman ito ng napakagandang purple jadete. Bago mag-auction, tinanong ng ginang ang eksperto kung ano ang tungkol sa batong number 129. Pero hindi nakita ng eksperto ang halaga nito. Sa huli, nakuha rin ni President Qin ang batong number 129. Pero sa pagbalik ni Zhuang Rui, nakita niyang nakaupo sa unang hilera ang mayamang ginang. Iyon ay si Hurong, ang pinakamalaking lady boss sa industriya ng jade sa Myanmar. Para makapagpakitang gila sa auction, nagdesisyon si President Qin na buksan ang bato sa publiko. Gaya ng inaasahan, sa unang hiwa pa lang, ang tila ordinaryong bato number 129 ay nagpakita ng napakagandang purple jadete. Ang karaniwang batong number 129 ay kaya palang maglaman ng purple jadete. Ang market value nito ay dapat na higit sa 100 milyon. Hindi lang iyon, kung gagawing alahas, ito ay tataas ang halaga ng maraming beses. At sa ilalim ng mata ni President Hu, nakita niya na hindi si President Qin ang maswerte, kundi dahil sa batang lalaki sa tabi niya. Kaya pagkatapos ng auction, hindi niya pinansin si President Qin at diretsong inalok si Zhuang Rui. Ang binatilyong ito, interesado ka bang bisitahin ang minahan ko ng jade? Ako, huwag kang mag-alala. Si President Qin ay napakabait. Hindi kanya pipigilan na makipagkaibigan sa iba, hindi ba? Inanyayahan ni President Hu si Zhuang Rui at ang kanyang mga kasama na bisitahin ang kanyang jade mine. Pagkababa pa lang nila ng sasakyan, natagpuan ni Zhuang Rui ang isang maliit na piraso ng jade sa malapit na abandonadong minahan. Sa harap ng abandonadong jade mine sa loob ng 10 taon, nakita ni Zhuang Rui ang lahat ng bato sa bundok sa isang sulyap. Ang buong hanay ng bundok ay puno ng walang katumbas na ruby. Mabilis siyang pumunta kay President Hu at pinayuhan siya na huwag ibenta ang minahan. Kinumpirma niya na siya ay magiging mayaman sa hinaharap. Pero si President Hu, na umasa lamang sa kanyang salita, ay hindi pa rin nangahas na mag-risk. Kalmadong ipinahayag ni Zhuang Rui ang kanyang pananaw. Lumalabas na natuklasan niya ang orihinal na sample ng bato noon pa. Ito ay katulad ng mga sample sa laboratorio. Pero ang grupo niya ay nag-research sa loob ng 10 taon at wala pa ring nakita. At nawala pa ang orihinal na sample ng bato. Ibig sabihin, ang orihinal na sample ng bato ay maihiwa na ng purple jadete. Ito ay isang napakagandang balita. Pero bakit hindi ito iniulat? Sa halip ay nawala pa ito. Agad na naintindihan ni President Hu kung ano ang nangyari. Mayroong tao na ayaw na malaman ko iyon. Noon niya lang napagtanto, kaya pala araw-araw ay hinahabol siya ng mga mamimili na ibenta ang minahan. Pagkatapos nito, iminungkahi ni Zhuang Rui na i-develop ang minahan kasama si President Hu. Agad siyang pumayag. Sa pagkakataong ito, naghinala si Zhuang Rui na baka niloloko siya ng kanang kamay niya. Pero hindi naniwala si President Hu. Inutusan niya ang kanyang mga tao na hanapin si Lao Zhu para harapin ito. Pero huli na siya ng isang hakbang. Sinabi ng anak ni President Hu kay Lao Zhu ang natuklasan ni Zhuang Rui. Agad na naging seryoso ang mukha nito. Gusto niyang sumama sa kanya ang anak ni President Hu para mag-imbestiga. Pagkatapos ay nawala ang dalawa. Habang nag-aalala pa si President Hu, nakatanggap siya ng tawag mula sa mamimili ng minahan. Noon niya lang nalaman na kinidnap na pala si Hu yun, at hinihingi ng kalaban na pirmahan niya agad ang kontrata ng pagbebenta ng minahan. Agad na nagplano ang lahat para sa rescue operation. Si Zhuang Rui at ang babaeng pulis ay nagpanggap na mga manlalaro ng sugal upang mag-espiya. Ginamit ni Zhuang Rui ang kanyang Golden AS upang manalo sa kasino at matagumpay na nakuha ang atensyon ng may-ari ng kasino para makipagsugal sa kanya. Ginamit ng babaeng pulis ang pagkakataon na magpanggap na serbidora upang hanapin si Huyun. Pagkatapos ng ilang sandali, natalo niya ang tagabantay ng pinto at matagumpay na nailigtas si Huyun. Samantala, ginamit ni President Hu ang pagkakataon upang patagalin ang mamimili. Nang matagumpay ang kanilang plano, napansin ni Lao Zhou sa isang gilid si Zhuang Rui at Huyun na hindi pa nakatakas. Sumakay sila sa sasakyan at handa nang umalis. Isang grupo ng mga gangster ang mabilis na humabol. Habang tumatakas, aksidenteng nabaril si Zhuang Rui sa hita. Para hindi madamay, sinabi ni Zhuang Rui kay Huyun na tumakas muna. Siya ang hahatak sa atensyon ng kalaban. Nang makitang nakabalik na ang kanyang anak, sa wakas ay nakahinga na si President Hu. Pero nang malaman niyang nasa panganib si Zhuang Rui, nagbago ang kanyang ugali ng 180 degrees. Halika, 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 huwag kang magmadali. Maupo ka muna. Sinabi ni President Hu na ayaw niyang makipag-away sa lokal na gang. Galit na galit ang dalawang magkapatid at nagpa siya silang iligtas
iligtas si Zhuang Rui ng mag-isa. Ang babaeng pulis na tumatakas kasama si Zhuang Rui dahil sa sobrang hina ni Zhuang Rui ay itinago niya ito. Nagdesisyon ang babaeng pulis na kunin ang atensyon ng mga gang. Pero gaano man kataas ang kanyang martial arts, hindi niya kayang talunin ang baril. Ang babaeng pulis ay nabaril at bumagsak sa lupa. Pero ayaw niyang lumabas si Zhuang Rui. Sa huli, nahuli siya ng mga ito. Si Zhuang Rui naman ay nakakilala ng dalawang mabubuting magkapatid. Upang iligtas ang babaeng pulis, pumunta ang tatlo sa teritoryo ng gang. Sa tulong ng kanyang superpower, si Zhuang Rui na laging mahina ay madaling makita ang kilos ng iba. Sa ilang sandali lang, natalo niya ang dalawang gwardya at matagumpay na nailigtas ang babaeng pulis. Nang akala nila ay ligtas na sila, hinarangan at pinalibutan sila ng gang. Nahuli rin nila si Peng Fei. Ano ang dapat kong unahin? Dukutin ang kanyang mga mata o barilin siya ng isa para mamatay ng mapayapa. Lahat sila ay nahuli. Ang abnormal na tao ay gusto silang maglaro ng Russian roulette. Naghalinhinan silang magbaril pero walang bala. Pero nang dumating ang turn ni Zhuang Rui, dumating si Qin Xuanbing sa tamang oras. Noon lang nailigtas si Zhuang Rui. Ang babaeng gusto niya ay nailigtas siya. Masayang namili si Zhuang Rui kasama si Qin Xuanbing. Habang dumadaan sila sa isang tindahan sa tabing daan, nag-concentrate siya at huminto sa paghinga. Ginamit niya ang kanyang golden AS para makita ang isang bagay sa loob ng target. Kaya binili niya ito sa halagang 40,000 yuan. Pag-uwi, binuksan niya ito at natuklasan na ito ay isang mapa ng kayamanan. Agad na nakilala ng dating sundalong espesyal na si Xiao Fei na ito ay isang mapa ng kayamanan na iniwan ng mga Hapon. Hindi nila ito naidala kaya itinago nila. Pumunta si Zhuang Rui at ang kanyang mga kasama sa lokasyon na nasa mapa para tingnan ito. Pero pagdating pa lang sa bakanting lot, naramdaman ni Zhuang Rui na para siyang may natapakan. Matapos niyang gamitin ang kanyang golden AS para tingnan, natuklasan niya na ito ay isang mina na iniwan ng mga Hapon. Sa kasalukuyan, ang detonator ay hindi matatag. May posibilidad na sumabog ito anumang oras. Mabuti na lang at si Peng Fei ay dating special soldier at alam niya kung paano mag-defuse ng bomba at mina. Pinakiusapan niya si Peng Fei na magdala ng isang bato. Naghintay siya na alisin ni Zhuang Rui ang kanyang paa at agad itong inilagay. Pero para iligtas si Zhuang Rui, itinulak siya ni Peng Fei at siya mismo ang tumapak sa mina. Ano ang ginagawa mo? Ito ay isang mina. Huwag kang gumalaw, umalis ka na. Mabuti na lang at napakatanda na ng mina at hindi na ito sumabog. Pero natagpuan sila ng lokal na gang. Agad silang nagdala ng mga tao para hulihin sila. Para sa kaligtasan ng lahat, sinabi ni Zhuang Rui ang kanilang layunin sa pagpunta roon. Sinabi rin niya na nakikita niya ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Pero hindi naniwala ang boss. Kailangan lang mag-concentrate si Zhuang Rui. Kalmado niyang binuksan ang kanyang golden AS. Nakita niya ang tatoo sa katawan ni boss. Sa peklat na ito, marahil ay mula pa ito sa pagkabata. Tumahimik ka dahil ba sa pang-aabuso ng tatay mo kaya ka naging drug lord. Manahimik ka. Kaya dinala niya ang buong gang para hanapin ang kayamanan. Ayon sa kanyang pagtaya, ang kayamanan ay dapat na nasa tabi ng sapa. Nang marinig ito, agad na nagalit ang boss. Dahil bata pa lang siya ay nakatira na siya roon, pero hindi pa siya nakakita ng anumang sapa. Upang patunayan ang kanyang sinasabi, muling nag-concentrate si Zhuang Rui at binuksan ang kanyang golden eyes. Nakita niya ang salitang sapa na nakasulat sa isang malaking bato na hindi kalayuan. Sa simula ay hindi naniwala ang boss. Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga tao na tingnan. Pero tama ang sinabi niya. Ngayon ay naniwala na ang boss. At binuksan din ni Zhuang Rui ang kanyang golden eyes at nagmasid sa paligid. Pagkatapos ay natagpuan niya ang isang kuweba sa likod ng makakapal na halaman. Sa ilalim ng gabay ni Zhuang Rui, ang grupo ay pumunta sa kuweba. Natagpuan nila ang malaking dami ng ginto sa loob. Habang sila ay nalulunod sa kasiyahan ng pagiging mayaman, dahan-dahang lumapit si Zhuang Rui sa isang pader na bato. Ginamit niya ang kanyang golden eyes para tingnan ito. Hindi niya inaasahan na mayroong isang metal na kahon sa loob. Pagkakuha niya sa metal na kahon, nagkaroon ng labanan sa labas. Pagkatapos ng matinding labanan, parehong nagkaroon ng malaking pinsala ang dalawang gang. Ginamit ni Zhuang Rui ang pagkakataon para kunin ang bamboo scroll sa loob ng kahon. Hindi niya inaasahan na isang malaking dami ng smoke bomb ang inihagis sa loob. Walang sinuman ang nakalaban. Lahat sila ay nawalan ng malay. Ang bamboo scroll sa kamay ni Zhuang Rui ay kinuha rin. Pero sa huling lakas, tinanggal ng babaeng pulis ang maskara ng pinuno. At natuklasan niyang ito ay isang tao na lubos nilang kilala, si Qin Xuanbing. Nang magising si Zhuang Rui, natuklasan niyang nakabalik na siya sa bahay. Sa pag-alala sa bawat sandali kasama si Qin Xuanbing, hindi makapaniwala si Zhuang Rui. Ang taong gusto niya ay sinaktan siya, at siya rin ang nasa likod ng nakaraang insidente. Ito ay isang malaking dagok kay Zhuang Rui. Nawala ang pangunahing tiwala niya sa pagitan ng mga tao. Lahat ay isang balangkas lamang. Hindi na niya kaya. Upang maibsan ang sakit na idinulot ng taong gusto niya, nagpa siya si Zhuang Rui na pumunta sa Inner Mongolia para mag-relax kasama ang archaeological team. Pero nang handa na ang lahat, nagbago ang isip ng tour guide. Ayaw na niya silang dalhin, anuman ang mangyari. Kaunting galaw lang, maghahanap na kayo. Kaunting galaw lang, maghuhukay na kayo. Alam niyo ba, ang damo sa damuhan ay nabubuhay sa tubig ulan at ang mga sapa sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ay iginiit niya na kung may sinuman sa archaeological team ang makakatalo sa kanya, dadalhin niya sila roon. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi na nakaupo ng tahimik ang babaeng pulis na si Feifei. Kailangan ko lang bang talunin ka at dadalhin mo kami doon? Isang magandang babae na may bigat na 50 kilo ang gustong makipaglaban sa isang malakas na Mongolian wrestler na may bigat na mahigit 100 kilo. At sa pamamagitan pa ng wrestling, nagpakita ng paghamak ang lalaki. Inutusan niya ang kanyang nakababatang kapatid na lumaban sa halip.
labanan ng isang babae, maging banayad ka. Hindi naman humina si Fifi. Palagi niyang inoobserbahan ang mga galaw ng kanyang kalaban upang mahanap ang kahinaan nito. Nang maging pabaya ang kanyang kalaban, dumating din ang kanyang pagkakataon. Hinawakan niya ang likod ng damit ng kalaban at ibinagsak ito. Ang malakas na lalaki ay napasubsob sa buhangin. Sa pagkakataong ito, kinilala na siya ng tour guide. Pero malinaw na hindi sila magkapareho ng timbang. Natalo si Fifi sa ganap na lakas. Pero naakit ang tour guide sa kanya. Gusto kitang pakasalan. Hindi ba kayo nagkakamali? Para iligtas si Fifi, umakyat sa entablado si Zhuang Rui na mahina. Pero minamaliit siya ng kalaban. Sigurado ba na kaya ng katawan na ito ang isang galaw ko? Pagkatapos, nagkaroon sila ng kasunduan. Kung matatalo mo ako, igagabay ko kayo. Pero kung matalo ka, kailangan niyang umatras na parang lalaki. Sa isang simpleng paghahambing, alam niyang hindi niya kalaban ang taong ito. Pero nakita niya ang problema salamat sa Golden Ace. May peklat sa paa ang gabay. Alam niya ang kahinaan ng kalaban, kaya kumilos agad si Zhuang Rui. Nang akmang babangon siya ng malakas na kalaban, bumaling siya at sinipa ang peklat nito. Lumuhod agad ang kalaban. Kahit ang mga kaibigan niya ay nagulat. Ang isang mahinang tao tulad niya ay nagawang talunin ang isang malakas na tao. At dinala rin sila ng gabay sa libingan tulad ng ipinangako. Nakita rin nila ang isang kabaong sa gitna ng libingan. Naghahanda ang lahat na buksan ang kabaong. Gamit ang kanyang Golden Ace, pinagmasdan ni Zhuang Rui ang kabaong. Natuklasan niya na ang kabaong ay selyado ng Mercury. Salamat dito, nakaligtas ang archaeological team. Nalaman nilang ginamit ng mga sinaunang tao ang Mercury upang isil ang mga kabaong. Ang layunin ay pigilan ang mga manloloob sa libingan. Kapag binuksan ang kabaong, ang Mercury sa loob ay mag-evaporate sa mainit na hangin. At lilikha iyon ng maraming laso na gas na magdudulot ng mercury poisoning. Ang archaeological team ay tumugon sa problemang ito. Ngunit natuklasan nila na walang laman ang kabaong, maliban sa isang jade chessboard. Gayunpaman, nagsimula ng mahilo si Zhuang Rui. Lumalabas na ang madalas na paggamit ng Golden Ace ay nagsisimula na ring magdulot ng side effects, hindi lang sa walang dahilan na sakit ng ulo, kundi pansamantalang pagkawala ng paningin. Kahit ang mga doktor ay walang magawa. Sa kabutihang palad, maayos si Zhuang Rui. Pumasok muli ang lahat sa sinaunang libingan. Ngunit natuklasan nila na ang pinto ng sinaunang libingan ay isang chessboard, at ang nawawalang bahagi sa gitna ay ang jade chessboard na nakuha nila. Pagkatapos ay inilagay ni Zhuang Rui ang chessboard sa ibabaw. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sinaunang libingan. Sa loob, may isa pang libingan. Sabik silang buksan ang kabaong. Sa loob, wala pa rin ang bangkay ni Feng Quan. Mayroon lamang ilang walang halagang artifacts. Dahil dito, labis na nalungkot si Zhuang Rui. Inakala niyang walang magiging resulta ang archaeological discovery na ito. Ngunit ng gabing iyon, napanaginipan ni Zhuang Rui na may tao sa loob ng libingan. At ang taong ito ay kamukhang-kamukha niya. Sino ka? Kung gayon, sino ka? Ito si Feng Quan, ang unang nagkaroon ng Golden Ace. Kaya mabilis na nagtanong si Zhuang Rui tungkol sa sikreto ng Golden Ace. Hindi mo gugustuhing malaman. Ang pagkain ay mailasa sa bibig ng ibang tao. Ngunit ito ay walang lasa sa kanyang bibig. Kahit kaunti ay walang lasa. Nag-alala ang kanyang mga kaibigan, ngunit siya lang ang nakakaalam na may mali sa kanyang katawan. Ngayon, nakita ni Fuyun ang isang file tungkol sa Golden Ace sa kanyang bag kaya tinanong niya si Zhuang Rui kung may itinatago ba siya. Dahil sa patuloy na pagtatanong, sa wakas ay sinabi ni Zhuang Rui ang totoo. Kahit na nakuha niya ang Golden Ace nang hindi sinasadya, ang mga side effect nito ay nagpapahirap sa kanya ng husto. Umaasa lang ako na magkaroon ako ng swerte at mabuhay pa ng ilang taon. Buti na lang at ibinalik ni King Xuanbing kay Zhuang Rui ang lihim na liham ni Feng Quan. Umaasa si Zhuang Rui na makakahanap siya ng sagot doon. Ngunit matagal na siyang naghanap, hindi pa rin niya makita ang lunas para sa mga side effects. Sa halip, nalaman niya na si Feng Quan, ang unang nagkaroon ng Golden Ace, ay nagkaroon ng physical transformation. Ang mga side effect ay naging dahilan upang mawala ang kanyang 5 pandama at siya ay tumanda ng labis. Nang bigo siya, biglang nakipagkita sa kanya si Gujiajia. Sinabi rin niya na alam niya ang ilang bagay tungkol sa Golden Ace. Ngunit nang dumating siya, natuklasan niyang pinatay na si Gujiajia. Gujiajia. Higit pa rito, natuklasan din ni Zhuang Rui ang isang mensahe sa telepono nito. Ito ay tungkol sa isang appointment sa pagitan ni Gujiajia at Ryosuke. Ang salarin ay malamang na si Ryosuke. Nang matagpuan ni Zhuang Rui si Ryosuke, kalmado siyang sinabi ni Ryosuke na hindi siya ang salarin. At siya rin ay nakatanggap ng mensahe mula kay Gujiajia tungkol sa appointment. Ngunit nang pumasok siya, natuklasan niyang patay na si Gujiajia. Alam niyang may nagtatangkang mag-frame sa kanya, kaya mabilis siyang umalis sa pinangyarihan. Nang makita niyang hindi naniniwala si Zhuang Rui, pagkatapos ay isinalaysay niya ang kwento ni Gujiajia noon. Lumalabas na ang lolo ni Zhuang Rui ay sumali sa archaeological team sa halip na si Gujiajia. Bukod pa rito, miyembro din ng archaeological team ang ama ni Ryosuke. Di inaasahang nagkaroon ng pagsabog sa archaeological site. Nasugatan ang ama ni Ryosuke. Nagkaroon din ng pagbabago sa kanyang katawan. Hindi lang matinding sakit ng ulo, kundi may kasama ring sintomas ng pagkawala ng pandama. Pagkabalik niya sa bansa, natuklasan niyang mayroon siyang Golden Ace. Mabilis din siyang nakapag-ipon ng maraming yaman. Sa simula, may 4 na piraso ng Jade Eye. Ngunit nakakolekta lamang si Ryosuke ng 1 piraso. Humingi siya ng tulong kay Zhuang Rui upang malaman kung ano ang espesyal sa Jade Eye. Agad na nag-focus si Zhuang Rui at binuksan ang kanyang Golden Ace.
Ang kalidad ng jade eye na ito ay napaka-ordinaryo. Ngunit ang pinakamalaking lihim ay ang itim na substance sa loob. Ito ay isang substance na nagmula sa meteorite. Ngayon, ito ay naging isa sa jade eye na walang espesyal. Ngunit kapag nabasag ang jade eye, direktang magkakontak ang meteorite sa hangin. At maglalabas ito ng malaking halaga ng malakas na radiation. Pinasisigla din ito ang mga nerve sa utak ng tao. Ang golden eyes ni Zhuang Rui ay masasabing isang superpower. O maaari ring sabihing isang sakit sa katawan. Ang huling resulta ay magdudulot ng kamatayan. Natagpuan din ni Ryosuke ang talaarawan ng kanyang ama. Sa paghahanap lamang sa katotohanan noong taong iyon, malilinawan ang lihim ng golden eyes. Upang mahanap ang lunas sa mga side effect, nagpunta si Zhuang Rui at ang kanyang grupo sa disyerto ng Gansu. Si Peng Fei, mula pa noong siya ay sundalo, ay nagkataong may kaibigan dito. Ngunit nang banggitin ng lahat ang paghahanap sa kuweba ng Budha, nanahimik siya. Hindi maganda ang aking baywang at mga binti nitong nakaraang 2 taon. Hindi na ako nakakapunta sa disyerto sa loob ng 2 taon. Ngunit nang gustong tulungan ng kanyang anak si Zhuang Rui, pinagalitan niya ito sa harap-harapan. Alay, mag-ayos ka na ng gamit at maghanda ng hapunan. Tatay, sa matyagang paghikayat ni Peng Fei, ikinuwento niya ang nangyari noon. Lumabas na noong ika-15 ng Agosto. Sa araw ng full moon, nakita niya ang kuweba ng Budha na kanilang inilarawan. Ngunit nang pumasok siya doon, mga gumuho at wasak na estatwa lang ng Budha ang nakita niya. Nang hawakan niya ang estatwa, biglang yumanig ang lupa at mabilis siyang tumakbo palabas. Pagkatapos ng 24 na taon, hindi na muling lumitaw ang kuweba ng Budha. At ang mga taong pumunta doon dati ay misteryosong nawala kasama ang kuweba. Kaya itinuturing ng mga lokal na bawal na lugar iyon. Pinayuhan silang huwag pumunta doon. Ngunit ang tanging pahiwatig upang magpagaling kay Zhuang Rui ay naroroon. Walang sinuman sa grupo ang gustong sumuko. Kaya pumasok sila sa disyerto. Ngunit agad nilang natuklasan na may nagtapon ng lahat ng tubig. Para malutas ang problema sa tubig, kailangan nilang sundin ang direksyon ng lalaki. Mabuti na lang at nakakita sila ng pinagmula ng tubig malapit doon. Ngunit nang uminom sila, lahat sila ay bumagsak. Malinaw na may gumalaw sa pinagmula ng tubig. Kasabay nito, dumating din ang mga tao ni King Xuanbing. Ang kanilang layunin ay maunahan si Zhuang Rui sa pagpasok sa kuweba ng Budha. Kahit na alam nilang napakadelikado ng paglalakbay na ito, ayaw pa rin nilang bumalik. Sa patnubay ng matanda, natagpuan nila ang maalamat na kuweba ng Budha. Ngunit kailangan nilang umalis bago mawala ang buwan. Kung hindi, mawawala rin sila kasama ang kuweba ng Budha. Ang kuweba ng Budha ay nawala sa loob ng 24 na taon, ngunit ang apoy sa loob ay patuloy na nagliliyab. Binaliwala ng grupo ang paghadlang ng mga lokal. Pumasok pa rin sila dito. Ngunit nang makita nila ang isang sinaunang pintuan na bato, natuklasan nilang mayroong password lock. Malamang na ito ay isang password lock. Batay sa susyan, nabuksan ni Zhuang Rui ang pinto. Di inaasahang sinamantala ng mga tauhan ni King Xuanbing ang pagkakataon para sumugod. Tinawag din niya si Zhuang Rui na isang tanga dahil tinulungan pa siyang buksan ang pintuan. Nang sila ay maging kampante, naghagisik si Yao Dao ng isang smoke bomb para malito sila. Matagumpay silang nakapasok sa kuweba ng Budha. Sa pamamagitan ng kanyang obserbasyon, natuklasan ni Zhuang Rui ang isang lihim na mekanismo sa ilalim ng estatwa ng Budha. Hiniling ni Zhuang Rui sa kanyang mga kaibigan na itulak ang estatwa. Natuklasan nilang may underground floor sa ilalim. Malinaw na ang mapa ng libingan ni Feng Quan ay batay sa nakasulat sa itaas. Nakarating ang grupo ni Zhuang Rui sa isang bangin. Ngunit mukhang walang libingan dito. Ang tanging hindi pangkaraniwan ay ang sundyan na ito. Hindi lang nag-iwan si Feng Quan ng palaisipan, kundi gusto niya ring pag-aralan natin ang sinaunang Chinese na mga karakter. Natuklasan din nila ang isang pahiwatig sa ibaba na iniwan ni Feng Quan para sa mga susunod na henerasyon. Batay sa mga karakter sa talaarawan, mabilis na natagpuan ni Zhuang Rui ang sagot na iniwan ni Feng Quan. Ang isang buong araw ay kumakatawan sa 12 oras. Ito ang sagot. Nang galawin ni Zhuang Rui ang mekanismo, bumukas nga ang isang butas sa bangin sa kanilang harapan. Pero ang mga asasin sa malayo ay naghahanda na ring samantalahin ang pagkakataon para patayin si Zhuang Rui. Mabuti na lang at dumating si King Xuanbing sa tamang oras. Para maprotektahan si Zhuang Rui, nalaman niya ang buong plano nila. Sa puntong ito, napagtanto ng lahat na kailangan nilang magmadali. Pagdating sa libingan ni Feng Quan, naramdaman nila ang kakaibang pakiramdam. Ang golden eyes ni Zhuang Rui, na palagi niyang pinagkakatiwalaan, ay nagsimulang gumuho. Sa loob ay may 8 magkakaibang daan patungo sa libingan. Ngunit isa lang ang tunay na daan patungo sa libingan. Ngunit sa mismong sandaling ito, biglang nawala ng epekto ang golden eyes niya. Kahit anong subok niya, hindi niya magamit ang golden eyes dito. Wala itong anumang epekto. Mukhang ito na ang pangalawang pagsubok na iniwan ni Feng Quan para sa kanya. Ngunit natuklasan ni Zhuang Rui na ang bawat daan sa libingan dito ay tila tumutugma sa isang trigram. Sa kabutihang palad, nag-aral si Zhuang Rui ng Bagua Formation kasama si Tio De. Sa kanyang kalkulasyon, matagumpay niyang naalis ang 6 sa 8 daan. Ngunit ang natitirang 2 daan ay parehong 50 tandang bawas 50. Nang malapit nang maabutan sila ng mga asasin, hinarangan ni Fuyon na napakamahal sa pera, si Zhuang Rui. Siya mismo ang tumakbo patungo sa isang daan upang mahanap ang daan para sa kanyang matalik na kaibigan. Paano ko hahayaan na ikaw ang gumawa nito? Tandaan mo, ako ang lucky star mo. Sa kabutihang palad, napakaswerte ni Fuyon. Aksidenteng napili niya ang libingan ni Feng Quan.
Sa wakas, nakarating din ang lahat sa libingan kung saan nakatago ang sikreto ni Feng Quan. Ngunit di inaasahang may nakapunta na pala dito. Maingat na pinagmasdan ni Zhuang Rui ang loob ng kabao. Natuklasan niya na ang sikreto ni Feng Quan ay nakalarawan dito. Ang sundalo ay tinamaan ng kidlat ngunit hindi namatay. Sa halip, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang ginto. Kaya niyang makita ang lahat ng bagay sa ibabaw. Natuklasan niya ang ginto na nakabaon sa ilalim ng lupa. Hindi siya makapaniwala kaya kumuha siya ng piko at naghukay. Natagpuan niya nga ang ginto sa ilalim ng lupa. Pagkatapos, dinala niya ang kanyang asawa upang kumain ng pork ears. Ang biglaang pagkakaroon ng superpower ay nagpabago sa kanya at naging pinakamayaman siya sa lugar. Akala niya ay mabubuhay siya sa karangyaan sa buong buhay niya. Ngunit biglang nagkaroon ng side effects ang kanyang superpower. Kapag inatake siya, hindi lang siya nahihimatay sa sakit ng ulo, kundi nawawala rin ang kanyang 5 pandama. Kahit ang pinakamagaling na doktor ay walang magawa. Batay sa mga tala sa mural, nabuhay si Feng Quan hanggang sa edad na 120. Malinaw na may kakayahan siyang mahanap ang paraan para malunasan ang mga side effects. Sinuri ni Zhuang Rui ang mga kondisyon para sa pagbuo ng Golden Eyes. Nabuo ang Golden Eyes dahil sa pagsasama-sama ng meteorite at electric current. Ang Golden Eyes niya ay nabuo nang siya ay hiwain ng isang piraso at kasabay nito ay naatake ng electric current. Subalit, ang ginintuang mata ni Feng Quan ay nagmula sa epekto ng meteorite at kidlat. Siya mismo ang nakaranas ng pagkabangga ng meteorite at pagkabigla ng kidlat. Ang kanyang ginintuang mata ay libu-libong beses na mas malakas kaysa sa akin. Marahil ay malaki na ang pagbabago sa kanyang paningin. Ngunit ang pinakamahalagang painting ay sinira ng ibang tao. Hindi pa rin mahanap ni Zhuang Rui ang paraan para malunasan ang side effects. Ang lahat ay bumalik ng may pagkabigo. Nang sila ay dumating sa monumento ng tagabantay at naghanda na magpaalam sa mga arkeologo, hindi inaasahan na natagpuan nila ang diary ng lolo ni Zhuang Rui. Nalaman nila na hindi sinasadyang natuklasan ang isang jade piece sa isang lumang libingan noong panahong iyon. Nang maghahanda ng paandari ng tatay ni Ryosuke ang generator, bigla siyang nakuryente. Kasabay nito, nagkaroon ng pagsabog. Ang jade stone ay sumabog at naging piraso. Dinala ng lolo ni Zhuang Rui ang tatay ni Ryosuke sa village upang magpagaling. Ngunit, nakakagulat na nagkaroon ng pagbabago sa katawan ng tatay ni Ryosuke. Nagkulay ginto ang kanyang mga mata at nakita niya na may tubig sa ilalim ng balon na matagal ng tuyo. Nagduda ang lolo ni Zhuang Rui, ngunit nang naghukay siya, natuklasan niya na may umaagos na tubig sa ilalim ng balon. Nang inalalayan niya ang tatay ni Ryosuke upang magpahinga, muling gumana ang superpower ng tatay ni Ryosuke. Sa isang tingin lamang, nakita niya ang ginto sa ilalim ng tumpok ng kahoy. Dahil sa pagpapatunay, naghukay ang lolo ni Zhuang Rui. Natagpuan niya ang isang bag ng ginto. Ang tagpong ito ay ganap na nagpakilo sa kasakiman ng alagad. Natuklasan niya ang pagiging kamangha-mangha ng mga mata ng tatay ni Ryosuke. Kaya, maagang-maaga pa lamang, habang natutulog ang lolo ni Zhuang Rui, ang alagad na si Xiaoma ay nagsimulang kumilos. Ibigay mo sa akin ang kanyang mga mata. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, kunin mo ang kanyang mga mata at ibigay sa akin. Upang protektahan ang superpower ng tatay ni Ryosuke, sinadya ng lolo ni Zhuang Rui na magpalipas ng oras, ngunit agad siyang ginawang ginto ni Xiaoma mula noon, hindi na alam kung nasaan siya. Upang mahanap ang salarin na pumatay sa kanyang lolo, noong panahong iyon, lumapit si Zhuang Rui kay Tio Di upang magtanong. Narito ang tungkol sa karanasan nila pagkatapos pumasok sa disyerto. Nag-selfie ba ang mga miyembro ng archaeological team? Ngunit bigla na lang nag-iba ang ekspresyon ni Tio De. Pagkatapos ay pinayuhan niya si Zhuang Rui na kung hindi nila ito matagpuan sa group photo, maaaring ang taong kumukuha ng litrato ang gumawa nito. Sa puntong ito, napagtanto ni Zhuang Rui. Pagkatapos, sinimulan na rin ng babaeng pulis na hanapin ang tirahan ng alagad na iyon. Natuklasan niya na ang alagad na pumatay sa lolo ni Zhuang Rui noong taong iyon ay tumakas patungong Lanzhou. Bukod pa rito, nagbukas siya ng jade processing factory. Ang mas nakakagulat pa, natuklasan nila na si Xiaoma ay may kaugnayan kay Qin. Ngunit mariin itong itinanggi ni Qin at sinabi na matagal na itong panahon at matagal na niyang nakalimutan ang nangyari noong taong iyon. Hindi inaasahan, ang biglaang pagpasok ng pulis ay nag-alala kay Qin. Kaya, lihim siyang nakipagkita kay Lauma para makipag-usap. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na narinig ang buong pag-usap nila ng kanyang anak na babae na si Qin Xuanbing. Upang tulungan si Zhuang Rui, sinadya ni Qin Xuanbing na magpanggap na waiter para maghatid ng pagkain. Hindi niya inaasahan na maririnig niya ang lihim sa pagitan ng kanyang ama at ni Lauma basta makuha lang nila ang jade stone, hindi mahalaga kung buhay o patay si Zhuang Rui. Sinabi niya ito sa babaeng pulis, ngunit walang konkretong ebidensya para hulihin si Qin. Upang mahanap ang ebidensya ng kanyang krimen, lihim na pumasok sina Qin Xuanbing at Xiao Dao sa bahay ng pamilya Qin. Ngunit hinanap na nila ang lahat, ngunit wala silang nakita. Nakita silang lahat ng matandang si Qin. Agad siyang umuwi upang tingnan at natuklasan niya na nandoon pa rin ang ebidensya. Habang naghahanda siyang umalis, sinaksak siya sa leg ni Qin Xuanbing. Hindi ka talaga nag-iiba, anak ko. Nang inakala niyang nagtagumpay na siya, kalmadong ipinakita ni Qin sa kanya ang video ng pagkidnap kay Zhuang Rui. Para sa kaligtasan ni Zhuang Rui, wala siyang magawa kundi ibigay ang ebidensya kay Qin. Sa sandaling ito, dumating ang babaeng pulis. Pagkatapos ay masunuring ibinigay ni Qin ang ebidensya kay Qin Xuanbing. Akala nila ay sa wakas ay mahuhuli na ang malaking amo na si Qin. Ngunit nang siya ay lumapit, agad niyang ginawang hostage ang kanyang sariling anak na babae. Pagkatapos, sumakay siya sa kotse at umalis. Nang dumating ang babaeng pulis sa opisina niya, nalaman niya na matagal na siyang nawawala. Natuklasan din ni Zhuang Rui ang ilang impormasyon. Naghahanda siyang dalhin ang mga dokumento
sa propesor. Ngunit nakapagtataka na hindi binuksan ng dating masigasig na propesor ang pinto. May sipon ako, natatakot akong mahawahan kayo. Iwan niyo na lang ang mga dokumento sa labas ng pinto. Hindi pa natatapos magsalita si Zhuang Rui, agad na nitong pinatay ang tawag. Nag-iba ang pakiramdam ni Zhuang Rui. Ngunit, habang siya ay nagdududa, bigla siyang nakatanggap ng isang misteryosong tawag. Zhuang Rui, makinig ka ng mabuti. Hawak ko si Tyode. Dalhin mo ang diary ni Zhuang Kaiming para makipagpalitan. Sa sandaling ito, natuklasan ni Zhuang Rui na nakabukas na ang pinto ng bahay ng propesor. Upang mailigtas ang propesor, wala siyang magawa kundi sundin ang sinabi ni Kim. Samantala, dinala din ng babaeng pulis ang kanyang team upang bumuo ng pormasyon. Sa sandaling ibinigay ni Zhuang Rui ang diary sa kanya, agad na kumilos ang pulisya. Ngunit agad na itinutok ni Kim ang baril kay Zhuang Rui. Isang segundo bago binaril ni Kim, binaril siya ng babaeng pulis. Sa wakas, nalutas na rin ang kaso ng mastermind. Gayunpaman, sa huli ay hindi pa rin natagpuan si Lao mapagkatapos mamatay ng kanyang ama. Dinala ni Kim Suanbing ang tungkod upang gunitain ang kanyang ama. Ngunit hindi niya inaasahan na natuklasan niya na may isang voice recorder sa loob ng tungkod. Ibinigay niya ito kay Zhuang Rui. Gusto kong magpakidnap ka ng isang tao. Sino? Si Tyode. Si Masilao. Hindi ko maintindihan. Hindi ka ba natatakot na mabunyag ang iyong pagkatao? Hindi, nagkakamali ka. Sa paggawa nito, mas mapoprotektahan ko ang aking pagkatao. Kaya pala ang tunay na mastermind ay si Tyode. Ang pinakapinagkakatiwala ang guro ni Zhuang Rui. Si Tyode ang Xiao Man noong taong iyon. Hindi makapaniwala si Zhuang Rui sa katotohanan. Hindi. Napaka-imposible nito. Hindi maaaring mangyari. Sa sandaling lumapit siya kay Tyode upang humingi ng paliwanag, natuklasan niya na wala si Tyode sa bahay. Ngunit ang pinakapaboritong gamit ni Tyode ay nasa mesa. Kaya, ginamit ni Zhuang Rui ang kanyang buong lakas upang mag-concentrate. Gamit ang kanyang Golden Eyes, nakita niya na ang kutsilyong ito ay ang sandata na ginamit ni Tyode sa pagpatay sa kanyang lolo. Ito ay nagpatunay na si Tyode ang mastermind. Hindi stable ang Golden Eyes ko. Niloloko ako ng Golden Eyes. Hindi ito maaaring totoo. Kahit na ayaw maniwala ni Zhuang Rui, matagal nang nakatakas si Tyode sa ibang bansa. Upang maakit si Tyode, gagamitin ng babaeng pulis si Zhuang Rui bilang pain. Pagkatapos, gagamitin niya ang pagkakataon para hulihin si Tyode. Ngunit nang sundin nila ang plano, nakipagsabuatan si Tyode sa mafia. Binihag niya sina Zhuang Rui at Xiao Dao. Tinitigan niya ang kanyang pinakanirerespetong guro. Nagalit si Zhuang Rui at nagtanong kung bakit niya ito ginawa. Ngunit nagpakita si Tyode ng isang walang magawa na ekspresyon. Ang mga mata ay maaaring makita ang lahat, ngunit hindi nila makita ang tunay na ebidensya sa harap ng iyong mga mata. Siya, kaya pala, lahat ng panganib na kinaharap ni Zhuang Rui ay inayos niya. Alam na niya ang sikreto ng mga mata ni Zhuang Rui sa mahabang panahon. Ang pangunahing layunin ay makuha ang Golden Eyes ni Zhuang Rui. Binago ng Golden Eyes ang iyong kapalaran. Binago din ito ang kapalaran ng lahat ng may kaugnayan dito. Siyempre, kasama na ako. At si Xiao Dao, na palaging tumutulong kay Zhuang Rui, ay isang double agent na inilagay ni Tyode sa tabi niya. Xiao Dao, pinag-usapan ni Tyode ang doktor na i-transplant ang mata ng isang estudyante sa kanya. Ngunit ang doktor ay nag-aalangan at hindi pumayag na gawin ang operasyon. Kaya, ibinigay ni Tyode ang gawaing ito sa estudyante ng doktor at nangako ng malaking halaga ng pera kapag nagawa ito. Hindi nakatakas ang estudyante sa tukso at pumayag. Sa puntong ito, masaya na umalis si Tyode. Iniisip ko kung ano ang mangyayari sa iyo kapag wala ka na ng Golden Eyes. Kung wala na ako ng Golden Eyes, si Zhuang Rui pa rin ako. Habang naghahanda silang gawin ang operasyon, napalibutan sila ng pulisya. Itinutok ni Tyode ang baril kay Zhuang Rui, ngunit binaril siya ng pulis na nasa pintuan. Buti na lang, iligtas si Zhuang Rui bago pa man ang operasyon. Pinuri siya ng lahat. Nang matapos ang lahat ng nangyari, hindi siya masaya. Dahil sa kapangyarihan ng Golden Eyes, nagkaroon siya ng yaman, ngunit marami rin siyang nawala. Naisip niya ang lahat at gusto niyang magpa-opera para alisin ang Golden Eyes. Pinayuhan siya ng kanyang mga kaibigan. Maraming tao ang gustong magkaroon ng Golden Eyes. Kung aalisin mo iyan, wala ka nang matitira. Ngunit pagkatapos ng lahat, naunawaan na ni Zhuang Rui ang lahat. Sa huli, nalaman din niya ang lunas sa mga side effects ng Golden Eyes. Sa sandaling tinanggihan niya ito, lahat ng kanyang sakit ay mawawala. Nang makita na siya ay desidido, sinuportahan din ng kanyang mga kaibigan ang kanyang desisyon. Tinulak siya ng lahat sa operating room. Ngunit nakatanggap si Fuyo ng tawag mula kay Ryosuke. Sabi niya na walang laman ang kwarto ni Tyode. Bukod pa rito, nawawala na rin ang pulis na bumaril sa kanya kahapon. Sa puntong ito, matagal nang inayos ni Xiao Dao si Tyode. Lihim na isinagawa ang operasyon para i-transplant ang mga mata ni Zhuang Rui. Tyode, matutupad na rin ang iyong hiling. Habang isinasagawa ang operasyon, biglang nagkaroon ng reaksyon ng pagtanggi ang katawan ni Tyode. Ang mga paggana ng kanyang katawan ay nagsimulang mabilis na bumaba. Sa puntong ito, nakatanggap si Xiao Dao ng isang misteryosong tawag. Hindi naging maayos ang operasyon, ngunit huwag kang mag-alala. Ibabalik ko ang jade. Samantala, may nangyari din sa panig ni Zhuang Rui. Dito nagtatapos ang Golden Eyes. Ngunit mayroon pa ring mga detalye na hindi malinaw. Marahil ay magkakaroon ng ikalawang bahagi. See you sa susunod na video.